In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alehem. Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng iyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa banga. Gayunman, pinakakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya, kung ang mga damo sa kabukiran, sa buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay daramta ng Diyos. Kayo pa kaya, kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang paghaharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Sabado ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Sa mabuting balita ngayon, malinaw ang paalaala ni Jesus. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Marami sa atin ang nagsasabing mahal natin ang Diyos, pero minsan
mas maraming oras pa ang nauubos sa cellphone, negosyo, social media, at paghahabol ng pera. Kaya sa panalangin, misa at paglilingkod sa Panginoon. Sa unang pagbasa naman, nakita natin ang nangyari kay Haring Joas. Habang buhay pa si Joiada na pari, naging tapat siya sa Diyos. Ngunit nang mawala ang kanyang gabay, nakinig siya sa masasamang payo. Tumalikod sa Panginoon at pinabayaan ang kanyang bayan. Sa huli, namatay siya at hindi man lamang inilibing sa libingan ng mga hari. Isang paalaala na hindi sapat ang magsimula ng mabuti. Kailangan ding magtapos ng tapat sa Diyos. Isang katotohanan, marami ngayon ang parang ganito pagdating sa Facebook at TikTok. One more scroll lang. Lord, pagtingin sa oras, 2 oras na pala ang lumipas. Pagdating sa rosaryo, Lord, antok na po ako. Kapag sweldo, naku, thank you, Lord. Kapag oras ng misa, Lord, naintindihan mo naman siguro, busy pa po ako. Nakakatawa, pero totoo. Madalas gusto natin ang biyaya ng Diyos, pero nakakalimutan natin ang Diyos na nagbibigay ng biyaya. Ano ang dapat gawin natin bilang mga Romano Katoliko? Unahin ang Diyos bago ang lahat. Dumalo ng tapat sa banal na misa. Mangumpisal ng regular. Magdasal araw-araw kahit abala. Magtiwala sa Diyos kaysa sa sobrang pag-alaala. Maging mabuting halimbawa sa pamilya, sa komunidad. Manatiling tapat kay Kristo hanggang wakas. Sabi nga ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ibibigay sa inyo ang lahat ng iyong kailangan. Sa panahon ngayon ng inflation, sakit, kalamidad, kaguluhan, at maraming pagsubok, ang pinakamalaking investment ay hindi pera, lupa, o negosyo, kundi ang ating relasyon kay Kristo. Ang lahat ng bagay sa mundo ay lilipas. Ngunit ang pagmamahal ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo na may buong pagtitiwala sa pamamagitan ng mahal na Berheng Maria. Ipagkaloob mo po ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Hinihiling namin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Josefina, Elvera, Cecilio, Reggie, Mary Ann, at ng aming buong pamilya. Pagpalain mo rin ang lahat ng nakabasa
nakikinig at nakapanood nito, lalo na ang mga may karamdaman at mga nangangailangan ng iyong awa at habag. Ingatan mo ang lahat ng mga pari, mga relihiyoso at relihiyusa. Patnubayan mo ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, ang lahat ng obispo, ang aming Kura Paroko Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Elinda, at lahat ng mga lingkod ng simbahan. Gabayan mo ang pamalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang Senado, ang Kongreso, upang mamuno ng may katapatan, katarungan, at malasakit sa mamamayan. Pagkalooban mo ng walang hanggang kapahingaan ang mga pumanaw na sina Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, Ami, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na yumao. Sumilang nawa sa kanila ang liwanag ng walang hanggan. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, aksidente, sakit, tukso, at sa lahat ng uri ng kasamaan. Patatagin mo ang aming pananampalataya upang manatili kami sa pag-ibig ni Kristo hanggang sa huling araw ng aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Mahal na Birheng Maria, Ina ng simbahan, ipanalangin mo kami. Taus-puso rin akong nagpapasalamat sa Panginoon sa napakaraming biyayang kanyang ipinagkaloob araw-araw. Salamat, Panginoon, sa regalong buhay, sa mabuting kalusugan, sa lakas ng katawan at isip, at higit sa lahat, sa iyong walang sawang paggabay at pagmamahal. Maraming salamat sa pagkakataong maging instrumento mo sa patuloy na pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Hindi man kami karapat-dapat, patuloy mo kaming ginagamit upang may bahagi ang iyong salita at may palaganap ang pananampalataya sa aming pamilya, komunidad at sa social media. Salamat sa lahat ng biyaya, pagsubok at karanasang nagpalalim ng aming pagtitiwala sa iyo. Salamat sa iyong proteksyon sa aming pamilya at sa lahat ng taong aming ipinagdarasal. Salamat sa bawat araw na binigyan mo kami ng pagkakataong magsisi, magbago, magmahal, maglingkod, at sumunod sa iyong utos. Naway, manatili kaming mapagkumbaba, tapat, at masunurin sa iyong banal na kalooban. Patuloy mo kaming gabayan upang sa lahat ng aming ginagawa, salita at isip ay ikaw ang maluwalhati. Hindi sa amin, Panginoon, hindi sa amin, kundi sa iyong ngalan, mapasa ang lahat ng papuri, karangalan, at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, pananampalataya, pamilya, at sa pribilehiyong maging iyong lingkod at tagapagpalaganap ng mabuting balita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless!